Sa eksena, nasa bahay sina Yuijin at Dayon at kasama nila sina Yuna at Sukjo para maghapunan. Habang sila'y nagsisimula kumain, ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa masarap na pagkain. Namangha si Yuna sa lasa at binati si Yuijin sa kanyang galing sa pagluluto. Tumango si Sukjo bilang pagtangkilik na masarap nga ito. Inihayag ni Dayon na sinabi niya noon pa na magaling talaga magluto si Yuijin. Naging mausisa si Yuna at tinanong si Yuijin kung saan ito natuto magluto ng ganoon kagaling. Sa kanyang simpleng sagot, sinabi ni Yuijin na sinunod lamang niya ang isang video mula sa YouTube. Ngumiti si Yuna sa pagkamangha. Ang grupo ay nagsaya habang kumakain, may masayang usapan hanggang sa maubos ang pagkain. Pagkatapos kumain, ipinahayag ni Yuna kung gaano siya kasatisfied at busog. Nang matapos ang kainan at simulan ni Yuijin ang paghahanda sa paghuhugas ng mga plato, mabilis na nag-alok si Yuna na siya na lang ang maghuhugas. Tumayo siya at ipinakita ang kanyang eagerness, at ipinilit niya na siya ang gagawa ng gawaing bahay. Kahit pa tinangkang gawin ni Dayon ang trabaho, at sinabihan si Yuna na umupo na lamang ng may respeto, makulit na ipinilit ni Yuna na siya ang gagawa, na nagpaiwas kay Dayon. Samantala habang tinutulungan si Yuna ni Yuijin sa paghahanda ng mga pinggan, nagkaroon ng problema si Yuna sa pagkakatali ng apron. Nakita ito ni Yuijin at nag-alok siyang siya na lang ang magtatali para dito. At nang tinulungan na ni Yuijin si Yuna, biglang may sandaling nagkadikit ang kanilang mga kamay. Dahil dito, namula si Yuna. At nagpasalamat siya kay Yuijin at sa tugon ay nag-alok si Yuijin na manatili at tulungan siya. Habang nangyayari ito, pinagmamasdan ni Sukjo ang nangyayari sa pagitan nila Yuijin at Yuna mula sa mesa. May ngiti sa kanyang mukha na tila alam niya ang namumuong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, napunta ang eksena sa gusali ng SW kung saan may meeting ang mga bodyguard. Pinakilala ng kanilang leader ang isang importanteng tao na si Lewis Bailey, ang ikatlong anak ng Bailey Group. Nandito sila dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng Bailey Group at SW. Dahil si Yuna ang namamahala sa mga formalidad nito, ang Team 3, kabilang sina Sukjo at Yuijin, ang magiging responsible sa seguridad ng mga bisita. Binigyang diin ng leader ang kahalagahan ng kanilang mga tungkulin at ang pangangailangan ng buong pansin sa kanilang trabaho, kung saan lahat ng nasa meeting ay nag-confirm ng kanilang pagkakaintindi. Lipat ang eksena sa pagkikita ni Yuna kay Lewis, at bigla at walang paalam na niyakap si Yuna ni Lewis. Nagulat si Yuna at tinanong ang motibo ni Lewis sa ginawa nito. Sa loob-loob ni Yuna, nabahala siya sa reaksyon ni Yuijin, at umaasa siyang hindi ito mauunawaan ng mali ni Yuijin. Tinutukso siya ni Lewis dahil sa kanyang pagkailang, na mukhang dahil sa ibang tao, lalo na sa kanyang security team na nanonood. May patutsada si Lewis tungkol sa paano tinuturuan ang mga attendant sa SW, ipinapalabas niya na sinasabihan sila na huwag pansinin at manatiling tahimik tungkol sa mga ginagawa ng kanilang amo. Ang komento ay nag-iwan ng pagkagulat at discomfort sa mga bodyguard ni Yuna. At nagmukhang hindi komportable si Yuna sa kanilang usapan sa harap ng maraming tao, kaya iminungkahi niya kay Lewis na lumipat sila sa ibang lugar para makapag-usap. Nagtungo sila sa isang lugar kung saan sila kumain. Habang sila ay kumakain, binanggit ni Lewis ang isang alok na ginawa niya dati kay Yuna tungkol sa kanilang pag-iisang dibdib. Nagulat si Yuna at nagpa siyang ipagpaliban ang usapan tungkol dito. Sa kanyang isipan, ipinahayag niya ang kanyang agam-agam na baka malaman ni Yuijin ang tungkol sa alok na ito mula kay Lewis. Gusto niyang itago itong impormasyon mula kay Yuijin. Hinarap ni Lewis si Yuna tungkol sa isang paksa na iniiwasan nito. Binigyang diin ni Lewis na naglakbay siya ng malayo upang makuha ang tiyak na sagot mula kay Yuna. Tumugon si Yuna sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanilang nakaraang usapan, ipinahiwatig na binigay niya na ang kanyang sagot noon. Ngunit, pinilit siya ni Lewis na pag-isipan itong mabuti. Pagkatapos, sinimulan ni Lewis na komentaryuhan ang katayuan ni Yuna sa kumpanyang SW. Sinabi niyang bagamat namana ni Yuna ang malaking bilang ng mga bahagi mula sa kanyang ama, hindi kinikilala sa kumpanya ang kanyang kakayahan at kasanayan. Dahil dito, iminungkahi ni Lewis na nadarama ni Yuna na para siyang itinataboy tuwing sinusubukan niyang magkaroon ng epekto sa SW. Ang mga paratang na ito ay kitang-kita sa mukha ni Yuna na siya ay nagulat. Gusto ni Lewis na makumbinsi si Yuna na makialyado sa kanya,
Sinasabi niya na magiging maganda ito hindi lang para kay Yuna kundi pati na rin sa kumpanyang SW. Tahimik lamang si Yuna at mukhang hindi siya komportable. Hindi mapigilan, biglang nagsalita si Eugene, isa sa mga bodyguard ni Yuna, at sinabing kailangan nilang lumipat sa susunod na lokasyon agad. Nagulat lahat sa sinabi ni Eugene, kabilang na si Yuna, Lewis, at iba pang bodyguards pati na rin si Sukjo. Dahil sa ginawa ni Eugene, nakuha ni Yuna ang kanyang pagkakataon na iwasan ang presyon mula kay Lewis at tumango siya sa mungkahi ni Eugene. Pero si Lewis, nagtaka sa ginawa ni Eugene at tinanong ang paraan ng pagturo sa mga bodyguard ng SW. Sa eksena, may kaguluhang nangyari habang iniisip ni Lewis ang biglaang pag-intervene ni Eugene. Iniisip ni Lewis kung ang ginawa ni Eugene ba ay ayon sa training ng SW sa kanilang security staff o kung si Eugene ba ay kumilos sa kanyang sariling desisyon. Sa gitna ng katahimikan, si Yuna ay nagbigay paliwanag. Sinabi niya na inutusan niya si Eugene na ipaalam sa kanya ang oras dahil mahalaga na sumunod sila sa kanilang itinakdang oras ng mga formalidad. Tinitigan ni Lewis si Yuna ng matagal bago siya nagdesisyon na ituloy ang kanilang usapan. Hinihiling niya na magkaroon sila ng pribadong pag-uusap, silang dalawa lamang. Pumayag si Yuna, ngunit napansin ni Lewis ang kanyang pag-aalala dahil sa presensya ng kanyang mga bodyguard, sina Sukjo at Eugene. Dahil dito, kinumporta ni Yuna ang kanyang mga bodyguard gamit ang ngiti at hiningan sila ng kaunting espasyo na ipinapakita na okay siya at walang dapat ipag-alala. Nagsimulang lumabas ng kwarto sina Eugene at Sukjo habang patuloy na tinitignan ni Lewis si Eugene. Inutos din ni Lewis sa kanyang mga bodyguard na lumabas upang magkaroon sila ni Yuna ng pribadong pag-uusap. Nang silang dalawa na lamang, diretsahang tinanong ni Lewis si Yuna kung dahil ba kay Eugene, ang bodyguard, kaya niya tinanggihan ang alok nito. Nagulat si Yuna sa biglaang pagbabago ng paksa at sa mga ipinapahiwatig na salita ni Lewis, at agad niyang kinwestiyon ang biglaang pagtatanong nito. Sinubukan ni Lewis na patahimikin si Yuna. Ipinaliwanag niya na hindi siya yung tipo ng tao na magagalit sa relasyon ni Yuna sa iba, at nagpahiwatig pa na maaari pa rin itong makipag-date kay Eugene o kanino paman kahit sila'y mag-engage. Sinabi niya na hindi pagmamahalan ang dahilan ng kanilang posibleng engagement, kundi iba pang dahilan na nagpapakita sa totoong kalakaran ng kanilang mundo. Inamin ni Lewis na siya ipagod na dahil sa jetlag at nagdesisyon na ipagpaliban ang mga gawain sa susunod na araw. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, madiin niyang sinabi kay Yuna na magbigay ito ng desisyon patungkol sa kanyang alok bago ito umuwi. Sa buong pag-uusap, si Yuna ay nagulat sa mga direktong pahayag at hiling ni Lewis. Pagkatapos umalis na si Lewis, kita ang gulat sa mukha ni Yuna sa kanilang naging usapan. Paglabas ni Lewis, nakaharap niya ang mga bodyguard. Diretso niyang tinitigan si Eugene at tinapik sa balikat nito sabay sabing may ngiti, alamin mo ang iyong lugar. Ipinapakita dito ang kayabangan at pakiramdam ng pagiging mataas ni Lewis. Lumipat ang eksena sa usapan ni Yuna at Annie. Tinanong si Yuna ni Annie tungkol sa hindi natapos na schedule. Binanggit na si Lewis ay isang mahalagang tao sa kanilang proyekto. Ipinapahiwatig ni Annie na ang kabiguan ni Yuna na tapusin ang schedule ay maaaring magdulot ng problema sa kanilang kasunduan. Tahimik lang si Yuna sa buong pag-uusap, na nagpapakita ng kanyang kaguluhan sa loob mula sa kanyang pakikipag-usap kay Lewis at sa presyon mula kay Annie. At sinabi ni Yuna na si Lewis ang nagdesisyon na kanselahin ang kanilang schedule. Bigla, inamin ni Annie na ayaw niya talaga si Yuna. Sabi niya, kahit marami sa pamilya ng SW Group ang hindi magkasundo, si Yuna ang pinakaayaw niya. Nagulat si Yuna sa sinabi ni Annie, at sinabing hindi naman kailangan magsalita ng ganoon. Kinaharap ni Annie si Yuna tungkol sa kanilang posisyon sa SW Group. Ibinahagi ni Annie ang kanyang mga pinagdaanang pagsubok upang makilala sa loob ng pamilyang negosyo. Sinabi niya kung paano niya hinarap ang iba't ibang kalaban, kabilang na ang kanyang ama at malalayong kamag-anak mula noong siya'y bata pa. Ipinakita ni Annie na hindi madali ang kanyang pinagdaanan, laging kailangang maging handa sa mga kalaban. Sa kabilang banda, sa paningin ni Annie, mas madali ang naging landas ni Yuna. Nagmana si Yuna ng malaking bahagi ng SW mula sa kanyang ama nang walang ginagawang effort at nakatanggap ng proteksyon mula sa kanilang lolo dahil siya ay ulila sa murang edad. Sinabi ni Annie na hindi lamang ang kanilang lolo ang nagpabor kay Yuna kundi ang buong pamilya.
Natatakot si Annie na sa paglipas ng panahon, gamitin ni Yuna ang kanyang mana para kontrolin palalo ang negosyo. Pinapayuhan ni Annie si Yuna na isipin ang maaaring epekto nito sa mga inosenteng empleyado at hinimok siyang maging mas responsable. At sa buong pag-uusap, nanatiling tahimik si Yuna at pinakikinggan si Annie. Lipat sa lugar ni Lewis at nagtatanong tungkol sa isang tao. Tinanong niya ang kanyang bodyguard kung may nalaman na ba ito tungkol sa taong iyon. Nagbigay ng detalye ang bodyguard. Ang pangalan ng tao ay Eugene, 19 taong gulang, kasalukuyang nasa parehong klase kasama si Shin Yuna, at ngayon ay nag-aaral para maging bodyguard sa SW. Nagulat si Lewis at tinanong kung mabuti bang sinuri ang impormasyon nito. Tiniyak ng bodyguard kay Lewis na kahit maikli ang oras, tama ang impormasyong nakuha nila. Si Lewis ay naalala ang mga interaksyon ni Yuna kay Eugene at pinag-iisipan ang relasyon nila. Iniisip niya kung nakapasok ba si Eugene sa kanyang posisyon dahil sa koneksyon. Critical siya sa desisyon ni Yuna na dalhin si Eugene sa isang mahalagang pulong. Itinuturing itong walang taktika at binababaan ang tingin kay Yuna dahil dito, tinatawag pa niyang kaawa-awa. Lumipat ang eksena sa gusali ng SW kung saan sina Yuna, Lewis, Eugene, at iba pa ay nasa pulong. Sa pulong, hindi maiwasan ni Lewis na obserbahan si Eugene, ipinapahiwatig na nag-aalala siya sa presensya nito. Tinatanong niya ang mga dahilan ni Yuna kung bakit malapit sa kanya si Eugene, nagpapahiwatig ng posibleng hinala. Matapos ang pulong, tumingin si Lewis kay Yuna at tinanong kung natapos na ba nila ang lahat ng mahahalagang plano sa araw na iyon. Pagkatapos, iminungkahi niya na pumunta sila sa ibang lugar. Sinabi ni Lewis na may partikular siyang gustong puntahan. Si Yuna, naging mausisa, tinanong kung saan ito. Lumipat ang eksena kay Annie at sa kanyang bodyguard. Ipinaabot ni Annie ang kanyang kalituhan sa biglaang pagbabago sa kanyang schedule upang magpunta sa isang hindi inaasahang lugar. Ibinahagi ng kanyang bodyguard na may biglaang kahilingan si Lewis na makipagkita sa mga bodyguard mula SW. Dahil dito, nag-isip-isip si Annie kung anong balak nito. Lipat ang eksena kala Yuna at Lewis, hinarap ni Yuna si Lewis at hiningi na bawiin ang sinabi nito. Ngunit si Lewis, hindi nagpapatinag, ay ipinahayag ang kanyang pag-aalinlangan sa kakayahan ng mga bodyguard ni Yuna, lalo na't ang isa sa kanila, si Eugene, ay isang apprentice pa lamang. Tinanong ni Lewis ang integridad ng team ng bodyguard ng SW, at iniisip kung ito ba ay makatarungan base sa kanilang pagpili ng tauhan. Nagpahiwatig din si Lewis na baka si Yuna mismo lamang ang pumili sa kanila, kaya kinwestiyon ang kanyang pasya. Si Yuna, gulat, ay magsisimulang sumagot ngunit naputol, nang ang leader ng SW bodyguard team, ay pumapasok upang linawin ang maling akala ni Lewis. Binigyang diin niya na ang kanilang kupunan ay hindi basta-basta nagtatrabaho at binubuo ito ng mga miyembro na pinatunayan ang kanilang kahusayan at personalidad, kasama na ang dalawang mas batang bodyguard. Gayunpaman, si Lewis ay nananatiling hindi kumbinsido at binaliwala ang mga sinabi ng team leader na madali lang magsabi ng ganoong bagay sa kahit kanino. Dahil dito, lahat ng SW bodyguards, pati na rin si Annie at kanyang gwardya, ay nagulat. Ginamit ni Lewis ang tensyon at may ngiting iminungkahi na magkaroon ng friendly match sa pagitan ng kanyang mga bodyguards at ng SW bodyguard team na ikinagulat ng lahat. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.